Magandang umaga po muli sa mga giliwang tagapakinig ng ating channel Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayo? Ako po ay si Ate Yong. At ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na napag-aralan ko sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa teolohiya, partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Ang maling ideya na lumikha unti-unti ng mga suliranin at sumisira ng ating buhay at bansa. Tatalakayin po din natin dito isa't isa ang mga ebidensya na magbibigay patunay kung bakit walang Diyos. Sa huli po ay mag-uukol ako ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y maaring makalinaw sa inyong mga katanungan, mapulutan ninyo ng aral at maging silbing gabay sa inyong buhay na masaya, masagana, maginhawa at puno ng tamang kaalaman. Ang tatalakayin natin po ngayon ay galing sa isang tagapakinig na nagtatanong, kung ano ba ang adhikain o advokasya ng ateista ng Pilipinas? Ang mga advokasya o adhikain ng ateista ng Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, maging boses ng ateismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsama-sama sa isang kilusan na tinatawag kong SIKAP, Samahang Internasyonal ng mga Koalisyon ng mga Ateista ng Pilipinas. Pangalawa, itinutuwid ko ang maling paniniwala na may Diyos at gayon din ang mga mali sa Biblia. Pangatlo, binubuwag din natin ang indoktrinasyon na unti-unting inilalagay sa isip ng ating mga kababayan na walang kamalay-malay sa kasinungalingan at paglilinlang ng mga organisadong simbahan. Pinaglalaban din natin na maging pantay sa pagtuturo sa mga usaping tungkol sa iba't ibang klase ng pananampalataya para bigyan daan ang karapatan ng isang tao na sundin ang kanyang sariling paniniwala na walang hadlang mula sa institusyon ng edukasyon, ng gobyerno o kahit ng simbahan. Pinaglalaban din natin na di dapat pagkakitaan ng mga simbolong konektado sa reliyon, kagaya ng krus, rosaryo o Biblia, ang lahat ng mga sangay ng gobyerno at publikong pag-aari ng pamahalaan. Kung ito ay pahihintulutan, dapat lahat ng iba't ibang reliyon sa Pilipinas ay may karapatan din na isama ang simbolo ng kanilang pananampalataya at gayon din sa perang ating ginagamit. Kinukumbisi natin na baguhin at paglimbag ng isang standard na libro na magtuturo ng historya at ideolohiya ng iba't ibang reliyon kagaya ng Kristyanismo, Judaism at Islam na gagamitin ng eskwelahan sa buong Pilipinas upang papag-aralan ng bawat Pilipino ang tama at mali ng paniniwala at bigyan daan ang karapatan ng estudyante sa paniniwala. Kinukumbinsi rin natin na gamitin ng ating mga talentong guro ang kanilang karunungan at eksperto na gumawa ng mga libro sunod sa ating kultura at pananaw at iwasan anumang pag-aaral na may bahid banyaga upang ang kritikal na pag-iisip ay maisalin ng tama sa ating mga kababayan. Ang gobyerno ng edukasyon at ang pamahalaan ay dapat maglaan ng budget para sa mga librong ito na isusulat ng ating mga guro. Pinaglalaban din natin na maging mandatorya ang research and development
sa bawat institusyon ng edukasyon upang sa ganon ang ating bansa ay hindi dumidepende sa kalakalan ng ibang bansa. Kung mangyari ang espesyalisasyon na ito sa mga kolehiyo at universidad, ang kababayan natin ang makikinabang sa mga produkto at serbisyo na ginawa ng lahat. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay mapapadali. Ang wikang Tagalog ay dapat maging pangunahing wika na tinuturo sa eskwelahan sa buong bansa at hindi Ingles. Pumapangalawa lamang ang katutubong dialect ng isang probinsya. Ang wikang Ingles at ibang banyagang lingwahe o dialect ay dapat ituro lamang sa mataas na antas ng edukasyon, kagaya ng kolehiyo o vocational. Kung may ibang sariling wika, ang pagkakaintindihan ay maliliwagan, ang produksyon ay mapapabilis, at ang pag-unlad ay mapapadali. Ang pinaka-importante sa lahat, ang pagiging self-reliant at paghubog ng critical thinking sa ating mga kabataan ang dapat bigyan pansin ng ating gobyerno nang sa ganon ang ating bayan ay umunlad. Ang edukasyon na balanse at bukas sa anumang pananaw ay magbibigay daan sa katotohanan at kagalingan ng pag-iisip ng ating kabataan at mamamayan. Ang walang kwentang pag-ubos ng panahon at oras ng ating mga kababayan dahil sa maling paniniwala ay dapat masugpo at ibaon na sa limat. Mas masaya at mas mabilis ang pag-unlad ng ating bansa kung ang paniniwala sa Diyos na umahati sa ating mga mamayan ay ating maiisang tabi. Sa kadahilanang una, imbis na ang tao ay maging isang self-reliant, mas minamabuti pa niya na ilagay lahat ng kanyang talino at kakayahan sa kamay ng Diyos. Pag hindi siya umasenso sa kanyang buhay, ang katwiran niya ay laging, ito ang gusto ng Diyos para sa akin, wala akong magagawa. Pangalawa, imbis ang Pilipino ay magsumikap upang ihaon niya ang sarili sa kahirapan, ano ang lagi niyang sinasambit? Kung ito ang gusto ng Diyos para sa akin, sino ba ako para di sumunod? Pangatlo, imbis na ang Pilipino ay maging isang mahusay na individual sa larangan ng kanyang sining, passion o industriya, ito ay naiisang tabi sa kadalanan na, kung ito ay hindi para sa akin, alam ko ang Diyos ay may mas magandang laan sa buhay ko. Pangapat, kung walang reliyon, ang bansang Pilipinas ay hindi mahati dahil lamang sa isang paniniwala. Panlima, kung ang simbahan ay hindi makikialam sa gobyerno at ang gobyerno ay hindi makikialam sa simbahan, ang kultura ng politika sa Pilipinas ay mapapaganda at mababago. Panghuli, tatalakayan din natin psikolohiya kung bakit ang sistema ng paniniwala sa isang Diyos ay isa sa mga rason kung bakit ang Pilipinas ay kabilang sa third world country, isang bansang mahirap na malayong umunlad dahil sa maling paniniwala. Pag-uusapan din natin ang mga kasulatan sa Biblia na humadlang sa asenso ng bansa dahil sa pananakot ng kaparusahan, paghihirap at kamalasan habang buhay ang isang tao dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos. Ang pagpunta sa impyerno dahil sa kasalanan na nagawa at iba pang pananakot, indoktrinasyon o brainwashing na minulat ng simbahang Kristyanismo. Sa may-ari po ng katarungan ng aming napili sa araw na ito, kayo po ay tatanggap ng gantimpala o pabuya, simbolo ng aming pasasalamat sa inyo. Ito po uli ang inyong Kuya at Yong, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag
at kaalaman ang susi ng inyong buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam po.